O mga kababayan, alam nyo ba na isa sa mga pinaka-common na behavior ng mga kriminal / mga strategy ng mga kriminal mga kababayan na kapansin-pansin sa korte? Ang mga abogado nito mga kababayan, lalong-lalo na ang mga huwes, mga judges, kabisadong-kabisado ang mga galawang ito ng mga kriminal. At ang isa sa kapansin-pansin nila na madalas ginagawa ng mga kriminal ay yung nagkukunwari sila mga kababayan na wala silang kinalaman. At yung minsan pa, nakikipagtulungan pa sila sa pag-iimbestiga. Kunwari mga kababayan, kung mayroong krimen, sila pa ang magsusumbong mismo. Pulis, mayroong krimen na naganap dito. Typical na behavior ng isang kriminal mga kababayan. Kaya bihasang tumingin dito ang mga abogado, lalong-lalo na ang mga huwes mga kababayan, dahil common na common ito na makikita sa korte. Lalong-lalo na't ihaharap mo na ang mga kriminal dyan. Ang tawag sa estratehiyang iyan mga kababayan is deception. Budol! Sa Tagalog mga kababayan. At marerelate ba natin ito sa nangyayari ngayon sa bansang ito mga kababayan? Ha? Sino ba ang natuturingang mambubudol sa bansang ito? At ano ba ang ginagawa niya ngayon mga kababayan? Lalong-lalo na dito sa issue ng flood control. Sino daw di umano ang nagbulgar mga kababayan? Na nagkiklaim na sila ang nagbulgar sa Kurakutan? Sino ang nagpaimbestiga daw di umano? At sino ang nagsasabing may kasalanan ng lahat maliban lang siya? Kung may kilala kayong ganyan mga kababayan, mambubudol iyan. At isa yan sa perfect example mga kababayan sa tinatawag sa korte na deception strategy of a criminal. Familiar? Panoorin po natin ha, etong diskusyon ni Atty. Topacio mga kababayan. Eto, Kengkoy ha. Opo. Alam mo, hindi maaring hindi tayo magduda Hindi maaaring hindi tayo magduda sa sinseridad ng pamahalaang ito sa paglaban sa korupsyon. Bakit? Bakit mga kababayan? Gaya ng sinabi natin dati, eto ang explanation niya. Oo. Ang unang-unang ginawa ni Pangulong Marcos... Aroy, siya nagsabi niyan ha. Wala tayong binanggit na pangalan mga kababayan, siya nagsabi niyan. Ang unang-unang ginawa ni Pangulong Bongbong Ngagnag Marcos, pagkaupo niya ay buwagin yung Presidential Anti-Corruption Commission. Inabolish ang PACC mga kababayan, Presidential Anti-Corruption Commission. Okay. Kung narariyan yan, pwedeng nyo na munang mag-imbestiga sa mga corruption. Binuwag niya yan. Binuwag. Sabihin, hindi siya seryoso sa paglaban ng corruption. Ayaw niya na may body. Kahit sabihin mo pang appointed niya na medyo sisinghot-singhot ng mga corruption. Sisinghot! Sniffing of the corruption mga kababayan until naka-sniff ng pulburo. Nabangat. Yung sniffing around. Okay. Ngayon, napilitan siya kasi naipit na siya. Naipit ang kuting. Meow! Ano mga kababayan? Sound ng naipit na kuting? Ganyan. Yung sinasabi nilang naratiba na kung may kasangkot ang Pangulo dyan, bakit siyang unang nagsabi na mahiya naman kayo? Di ba mga kababayan? Ganyan ang kanilang reasoning ngayon, no? Kung kasabot ang bangag dyan, bakit siya ang nagsabi, mahiya naman kayo? Alam nyo, may mga tao na para naman kayo hindi nanonood ng pelikula o nakakakita. Kami mga trial lawyers, ganyan sa trial lawyer mga kababayan, common na common mga behavior iyan. That is a criminal behavior mga kababayan. Strategy. Very common strategy ng mga kriminal. Mga tao na kapag gumawa ng krimen, sila mismo tatawag ng pulis. Di ba? Sila ang sumbong, police, may krimen dito. Imbestigahan natin. Isa ako sa mga testigo. I-report nila. Uy, may krimen ho rito, may napatay. Paano man pagdating ko ho rito, patay na hindi siya magdududahan. Pagdating dito, ninakaw na. Ubus na ang maleta. Kasi siya nag-report. Ayun. Kung nangyayaring ganyan, wag na nating pagkaila, di ba? Sino ba yung umaktang ganyan mga kababayan dito sa ating gobyerno ngayon? Number 2, bakit hindi mo sasabihin na may kinalaman siya dyan? Di ba, pinagmalaki pa niya
Yung 4,000 plus. Criminal strategy. Ito talaga mga, ay nako. What do you expect mga kababayan? Master of deception itong si Bangag mga kababayan. Mambubudol nga, di ba? Budol king. Na pahina ng GAA, pinag-aralan ko. Binasa niya. Pinag-aralan mo yan. Parang si Pacquiao lang din. Kalibre ni Pacquiao ang yabang mga kababayan. Ikaw ang gumawa ng NEP, yung National Expenditure Program, Opo. na isinumite mo sa Kongreso. Makikita mo kung talagang iyong pinag-aralan yung NEP, yung GAA, na Bakit na pinirmahan? nag-iba ng husto yung sinumiti mo kesa sa lumabas Ayun. sa Congress. Kung talagang binasa mo, dalawang bagay lamang yan. Not necessarily siya ang bumasa. Para saan pa yung kanang mga tauhan mga kababayan na ang dami-dami dyan. Isa-isa silang mag-review niyan. Tapos i-report lang sa kanya. Yan mga kababayan ang gagawain ng mga pulpul na mga presidente. Hindi kagaya ni Tatay Digong mga kababayan na abogado, siya mismo ang nagre-review. In conjunction mga kababayan sa mga nagre-review din ng mga kasamahan niya, mga tauhan niya. Pero yan si Pacquiao kung naging presidente. Maging iyan si Bangag mga kababayan ngayon. Wala yung time magbasa. Hinahayaan, anong ba ang nakita nyo dyan? O sige, go ahead. Ganyan lang yan sila. Nagsisinungaling ka na sinabi mong binasa mo, hindi mo binasa, ha? Hindi mo ginawa yung iyong katungkulan na bago mo pirmahan Basahin ay mo binasa mo or alam mo na meron pinirmahan mo pa rin. Na may insertion. Ayan mga kababayan. Alam niya yan. Imposible. Ang sabi nga ni Zaldico, siya mismo ang nag-utos mga kababayan, si BBM. Dahil kapag insertion mga kababayan, hindi nadadaan sa scrutiny ng Congress at Senado. Direkta na mga kababayan. At baka kapag hugas kamay pa siya dahil sasabihin niya mga kababayan, sila naglagay niyan. Sila naglagay. Malay ko ba? Pero hindi niya lulusuran yan mga kababayan dahil pinirmahan pa rin ni Ngagba mga kababayan. Hindi rin niya madidinay na hindi niya labasa dahil binasa niya. Siya mismo ang nagyabang. Ikaw ang may nag-insert yan Oo. Ngayon, ito nga sinasabi. Gumawa sila ng ICI kasi naipit na sila. Ang dami ng panawagan. Naipit na Tayo si Kuting. unang-unang mga nanawagan ng Truth Commission. Opo. Binigyan mo ngayon ng powers. The powers. Pero kita nyo paano magiging independent yan? Unang-una, inamin ng acting DOJ Secretary. Unang-una, walang pondo daw mga kababayan. Diyos ko Lord. Walang pera. Paano yan mga kababayan? Ang inimbestigahan nila, napakarami ang pera. What if bibilhin sila? Lulunurin mga kababayan. Nanghihiram daw ng piskal sa DOJ. Hala. Ay, paano magiging, hindi ba tawag independent, sabi nga ni Congressman? Tapos hindi pa mga abogado mga kababayan yung ilan, no? Anong alam niya mga kababayan? Dapat, marami ng trabaho ang Supreme Court. Hindi rin na trabaho ng Supreme Court. Dapat mga na lang siguro sa ombudsman, tapos 'di ba mayroon silang mga abogado mga kababayan doon dahil bihasa yung mga abogado sa batas mga kababayan. Marculeta. Yes. Ay sila hindi sila aasa sa iba. Ayun. Number 2, lagi na niyan si Vince Dizon. Di ba? Kaya Yan si Vince Dizon mga kababayan. Actually, hindi nga yan engineer. Inspection dito, inspection doon. Malay ba niya talaga mga kababayan ang integrity? Ang talagang mahuhuli ni Dizon mga kababayan kung mayroong gross na gross substandard na sa project mga kababayan, makulang-kulang o hindi natapos. Pero what if tinapos and then sa ilalim mga kababayan, hindi natin ang laki ng pagiging substandard. Hindi yan alam ni Dizon. Mahuhuli lang nila mga kababayan ghost project at saka yung grossly substandard. Kaya kabulukan talaga mga kababayan itong mga pinamobilize, diba nga? alisan lahat Saka DPWH bakit yun. wala palang pondo yan abunado yung mga tao bago parang kukumahog sila magkaroon ng pondo. Sino bang may control ng pag-release ng pondo? Executive. Yes. DBM mga kababayan. Yan, kung alam nilang ang daming insertion, nakakaduda na ito tapos sa kalusot mga kababayan sa JAA, hindi lang nila i-release mga kababayan, iipitin nila sa DBM. No, we will not release this because kaduda-duda ito. Walang magagawa mga kababayan. Pero pinarelease pa rin ni BBM. Tapos wala pa rin siyang kasalanan. Paano ka naging independent? Anyway, natatawa ako rito na naman sa ating talagang pambansang payaso.
na si Undersecretary Claire Castro. Ay, Okay. nako. Unang-una, bakit Matagal na nakakatawa siya yung visit na yan. nagko-komento sa pending Nakaka-highlight legislation? Sinisira niya yung separation of powers eh. Oh, di ba? Eto si Claire Castro, eto din ang problema sa gunggong na yan, mga kababayan. Hindi marunong magsabi, mga kababayan, na no comment. Kahit anong itanong mo sa kanya, mga kababayan, mayroong opinion ang gagang yan. All-knowing, kung baga. Lahat alam pero wala palang alam. Yung mga bagay na hindi na scope ng kanyang trabaho, mga kababayan, at hindi naman siya kailangan sumagot dahil unang-una kailangan pa yung itanong niya dyan sa kataas-taasan bago siya magsalita. Siya lahat talaga on the spot, mga kababayan, may kasagutan. Tapos bumabalentong-balentong, kaya nagkandaletse-letse, mga kababayan, ang sagot sa mga Di ba tanong. dapat hindi ka nangingialam? Tama. Bago magbibigay pa siya ng mga opinion niyang kapuita naman. Kapuitan. Sabi niya, pag nagkaroon daw ng Independent Commission, People's Commission, Independent People's Commission, baka daw duplication na yan ng functions ng DOJ Likewise, sa ICI. Ano ba yung ICI? Di ba ganyan din? at ng Ombudsman. Oh. Eh, yung ICI nga, Oo, duplication na yun. Bakit hindi nyo Kitam? Bakit ito mga ungas na ito, mga kababayan? Itong si Marcos, bakit hindi na lang nila, mga kababayan, pagtibayin ang DOJ or ang Ombudsman, maglagay siya ng branch dyan o task force na nagpo-focus dito sa issue ng corruption sa infrastructure para direct-diretso na, mga kababayan. isip yun nung ginagawa nyo yung ICI? Walang isip kasi ang palasyo. Wala isip. Bunggongers. Tulad doon, sinasabi nila may conflict of interest daw si Magalong. Bakit in-appoint nyo in the first place? Yun. Ito may duplication din ito eh. Saan ba pumupunta lahat ng recommendation ng ICI? Hindi ba sa Ombudsman? Hindi ba sa DOJ? Hindi ba humihiram kayo ng piskal? Tama. Hindi ba nakikipagpulong kayo sa Ombudsman? Tama. Pambihira. Meron pa ito Pambihira? Sabi pa ni Claire, and I quote, kung sila daw ay gagawa ng batas na naglilikha ng Independent People's Commission, sana daw ay hindi ito ma-question yung constitutionality dahil maaring redundant. Bakit pinangungunahan mo? Bakit pinangungunahan mo? Baka siya na ang presidente ng Pilipinas. Lahat Yun lang yun. Ito yung isang napansin ng mga Baka tao. siya na ang presidente without Bakit us daw ang knowing. presidente ang ombudsman? Oh. Daldal ng daldal. Daldal na Bago daldal. magpasko may makukulong. Hindi naman kayo nagpapakulong eh. Ang tao ay dadakpin Ang tao, ang bayan ngayon ay lumalaban. para makulong kung merong warrant of arrest. Sinong nag-i-issue ng warrant of arrest? Ang hukuman. Kayo, ang papel lang ng ombudsman ay mag-file ng information sa korte. Yan din ang papel ng DOJ o yung mga respective mga city, provincial prosecutors. Opo. Ang nagdedetermine kung may probable cause to issue a warrant ay korte. Opo. Paano nyo pwedeng sabihin na bago Paano? magpasko, kontrolado nyo ba yung korte? Pautot na naman, mga kababayan. Ilang araw na lang. May nakita ba tayo, mga kababayan, na naaresto na mga kongresista o senador? Wala. Kung yung i-file nyo, sabihin ng korte, walang kwenta to. So, Nag-file yung information, sabihin ng korte, mali yung krimen, hindi dapat ito, ganito lang. Diba? Hindi nag-issue ng warrant. Huwag nyong pangunahan. Ang problema dito sa administrasyon Ang na to, problema. kung umasta, kontrolado nila lahat eh. Opo. At may reason naman sila kasi kontrolado nila ang ombudsman, kontrolado nila ang COMELEC. Ang mga kababayan, ang delikado, no? Kung talagang fully controlled na nila ang Korte Suprema. Ngayon, slightly controlled, mga kababayan. Tingnan nyo, yung kaso ni Tatay Digong, mga kababayan, di ba? Natenga. Kaya kung didesisyon na nila, mga kababayan, siguradong malilintikan si Bangag. Pero hindi fully, mga kababayan, na controlled pa nila. Mayroon lang a certain degree, mga kababayan. Pero once na fully controlled nila, kagaya ng DOJ ngayon, fully controlled, at saka ombudsboying, wala na. Full dictatorship. Ngayon, mga kababayan, dictatorship na tayo, parang silent dictatorship. And then, pag Korte Suprema na, luhod na kay Bangag, full dictatorship. Huwag na tayong maglokohan pa. Di ba? Opo. Kitang-kita naman eh. Kita. Hindi sila na lahat. Kaya nga Diba? eh. Huwag na tayong makialam. Eto naman si Remulla.
Ay, nako, ombudsboying. Meron ding sinasabi na kaya daw active sila ay ICI hindi permanent. Sana ang leukemia na lang naging active. Pero hindi tayo maghangad dyan mga kababayan ng bad yan hangad ka ng sakit sa ilan, baka mag-reflect sa'yo. Pero sa ginagawa ni Boying mga kababayan, magre-reflect sa kanya talaga. Siya ang marereflectan mga kababayan sa kanyang mga masasamang ginagawa. Undermine mo yung independence Yun lang. Eto pa, bumanat pa si Castro. Bakit daw walang contempt powers ang ICI nung may nagtanong sa kanya? Kasi daw, hindi daw papel ng ICI na magpakulong. Parang kang walang sinabi. Kaya, Attorney Castro. Bakit pa ginawa nyo yan? Nonsense pala. Attorney Castro, tinuro yan. Kaya walang contempt powers ang ICI, hindi pwedeng mag-create ang presidente ng isang komisyon in any entity, agency na may contempt powers kung walang statutory basis. Anong ibig sabihin ng statutory basis? Yun na. Dapat may mataas gawa ng Kongreso. Hindi manggagaling sa powers ng President ang contempt powers. It has to be statutory, batas. Dapat may batas. Ang korte may contempt powers dahil nasa rules of law. Rules of court. Ang NBI may batas. Hindi alam ni Claire Castro mga kababayan, hindi nga marunong sumagot doon. Ito tamang kasagutan mga kababayan, kaya walang contempt power. Opo. Ano pang sinasabi? May charter ang NBI na nagbibigay ng subpoena powers. Dati nga, director lang. Ngayon hanggang regional director. Pero kung walang batas na nagbibigay ng contempt powers sa isang ahensya, ay walang contempt powers. Yun po yun. Hindi mali yung reason mo Ewan ko ba. Anyway, okay lang naman yun. At least may kinaaliwan tayo. Jogi mga kababayan, ubog. Ng 500 pesos, dadotse po na. Yung ang sabi pa niya, pwede naman bumili ng yung mapakite-pakite na lang daw mga kababayan. Kasya na daw ang 500. Pinagpipilitan talaga ng mga buwisit mga kababayan ang 500 pesos na Noche Buenas. Nasabing may warrant of arrest na naman laban sa isang mamamayang Pilipino. Speaking of, eto mga kababayan, si Bato na naman ang kanilang gagawing scapegoat para mapagtakpan mga kababayan itong kanilang issue na naman. Hindi lang basta mamamayan, isang senador halal ng buong bayan at milyon-milyong boto. At ang mukhang ang balak na namang gawin dito ay yung illegal na ginawa kay Pangulong Duterte. Hiyain. Kidnapin, hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, Attorney Jimmy. Sino yan? Jimmy Santos? Bilang isang abogado at alam abogado na si Jimmy itong Santos. mga prinsipyong involved dito. Jimmy Bondok mga kababayan. Ano po ba dapat ang gawin? Just in case, worst case scenario, na meron ngang ICC warrant si Senator De La Rosa. Ano po dapat proseso ang sundin ng ating pamahalaan kung ito ay hindi na naman magbebendalo at susundin ang tamang constitutional and statutory processes? Yan. Gusto ko po simulan sa pagbibigay ng full disclosure. Alam naman ng lahat na Duterte allied po tayo. Oo naman. At si Bato de la Rosa ay ating kaibigan. Opo. Pero ako po ay nangangako na patas itong ibibigay ko. Tanong nyo, Attorney Ferdy, may idol, no? May idol? Nasabi niyo kung ano ang dapat gawin. Senior ang legal opinion po ng lahat ng kilala kong abogado, kahit yung mga pink pa, kahit yung mga pink, pero ayaw lang magsalita, ha? Ang dapat natin gawin ay deadmahin yan. Deadmahin. Hindi dapat pansinin ang warrant na yan. Paano bangag Iba kasi Attorney Jimmy, ngagba ang namumuno ngayon. Po, kapag pinag-uusapan natin to, iniisip nila na dahil lang kakampi natin sila Bato. Pero hindi talaga dapat pansinin yan kasi po, napakalinaw sa Rome Statute, sa Article 127, when we withdrew, and it took 1 year to take effect, yung withdrawal natin, wala na po sila talagang jurisdiction. Wala na! Alam nyo po, dalawa yung lagi kong naririnig on this topic. Number 1, withdrawal. Number 2, yung
complementarity principle under the Rome Statute. Yung Kaya withdrawal ayoko po naman natin sa Rome antukin. Statute, hindi yung withdrawal na naiisip nitong kasama namin si Victor. Iba Iba naman po yun. yun, Iba yun. Bastos. Iba po yun, oo. Para hindi makabuntis yun. Opo, iba. Ay, nako. Ito passion, no? Kung ano-anong mga naiisip, mga kababayan. pero Sana. Ito daw mga kalibre na mga kababayan, na Percival, nila Cheldok, no? Sana tinalamsik na lang daw sa pader. yung ayoko kasing antukin naman ang inyong mga tagapakinig, pero simplihan natin. Opo. Simplihan natin. Yung withdrawal sa complementarity, para sa akin yung complementarity Tawa hindi na na naman. dapat pinag-uusapan Dahil sa simula pa lang, nung nag-withdraw po tayo, tapos yes. na po ang usapan. Tapos na ang po. usapan. Yung kay Pangulong Duterte, meron pa silang pinag-uusapan na parang may continued consideration pa, medyo gray pa kung kailan talaga nagsimula yung investigasyon. O sige, itabi muna natin yun. Lalo naman itong kay Bato. Ang tagal-tagal na after our withdrawal and the effectivity of the withdrawal, bakit naman natin hinahayaan pa yung banyaga na takot-takutin po tayo? Tama. Ginagamit nila para mga kababayan sa political gains, nagagamit nila dahil wala silang ibang makaso dito sa Pilipinas, mga kababayan Nakakagalit yung desisyon na yan. Opo, hindi, tsaka ang masama po dito, no, I was just saying in an interview also with Jojo Alijarno. Jojo Alijarno? Yung ginagawa kasi nila, talaga pong rumurupok po ang ating kasarinlan, yung ating sovereignty. Correct. Rumurupok. Kasi po ito mangyayari dyan, mangyayari dyan, maggagantihan na tayo. Ay, Pag gantihan na! sino ang pumalit sa Maggagantihan kapangyarihan, na! halimbawa po, Gantihan kung gantihan. Wala na ito, mga kababayan. Lintik lang ang walang ganti. si VP Sara, alam naman natin, laging leading sa mga presidential survey, O, kapag po Hindi pwedeng walang ganti ito, mga kababayan. Hindi lang sa mga Duterte na for the sake na gumanti, mga kababayan, pero hustisya sa taong bayan. Etong pagnanakaw lang in the first place, mga kababayan, ni Marcos. Dapat managot ang mga animal. nanalo, anyone, hindi lang si VP Sara or sa anyone na ally natin, no? Mamaya yan, baka sila Ang problema dyan, mga kababayan, ay hindi naman natin problema. Dahil after ni Sara, mga kababayan, ang strategy na natin, puro Duterte, mga kababayan. Kung pwede, sinabaste, pulong, lahat, mga kababayan, si Kitty, lahat ng mga Duterte, iuupo natin. Duterte and mga allies. Hindi na natin papalitin, mga kababayan, itong mga kalaban ng bayan para hindi sila makakaganti. Yan ang ating ganti sa kanila, mga kababayan. Trillanes, o si, Yan si baka po Trillanes. si Romualdez mismo, o baka po yung ating natin yan, Pangulo mga ngayon mismo. kababayan. Ito po ay haka-haka lamang, sarili ko lang tong haka. Wala, hindi haka-haka yan. Totoo yan, mga kababayan, atin yung panagutin. Baka mamaya, yan naman ang ipadadala natin sa ICC. No, Hindi. Gusto natin local court sila, mga kababayan, at dito sila mababartolina o mabibitay. nangyayari ngayon, para tayong mga maliliit na bata, Ay, bahala na. Inunahan nila Para nga sila, hindi nga bata, mga kababayan, pero para sila mga siraulo. little brown babies na nagsusumbong sa mga tito natin na mga puti na, inano ko, sinaktan po niya ako, gano'n, no? Parang ganun Hindi na nga. maganda Oo, Kasi nakakaya. ako po, Bangang ako, I want to go on record. Kahit po may magalit, nakakampi ko. Kahit kakampi natin. Magagalit kami. Sige ka. Kapag po sila So, ibig sabihin, Jimmy, hindi na lang natin papanagutin kapag si Sara na. Romualdez, sila Saldico, sila Marcos, o kung sino man, in the next administration, ipadala natin sa ICC. Ay, hindi natin ipadala dito. Dito sila nagkasala. Tutol po ako dyan. Hindi, tama yun. Actually, Tama. Pero ang kasalanan nila dito. partner, pinag-uusapan nga namin yan, yung tungkol kay Guanzon. Sabi ko, hindi porket kaalyado natin, we agree with what Ay, hindi natin kaalyado si Guanzon, mga kababayan, dahil yan. Although, natutuwa tayo dahil inaaway niya ang mga dilaw ngayon. Pero, ang loyalty niya, mga kababayan, hindi dan dapat, totally i-consider na pro Duterte, si Guanzon. Pero, ikumpara mo na lang, mga kababayan, sa ibang mga dilaw na posibleng mananalo, Guanzon na lang.
she is saying her principles are now aligned with us, ipagtatanggol ko yung misconduct niya Yun. doon sa mall. Pero ha, kalaban sila ni Atty. Topacio, mga kababayan, na si Guanzon, dahil magkabangga sila sa kaso dati, mga kababayan, sa kaso ng, di ba, may kaso sa Duterte Youth Party List. Kontrapartido yan sila, mga kababayan, ni Guanzon. Tinalo ni Atty. Topacio si Guanzon noon, mga kababayan, nung pinipilit ni Atty. Guanzon na umupo bilang kongresista ng P3WD. Kinontra nila at natalo si Guanzon. Kaya magkalaban sila. Yun ang sinasabi ko Hindi tayo hipokrito katulad ni Rizzo Ontiveros na pag sila ginagawa tama, pagkalaban ay mali. Mali. Ang akin po yung sa tama lang, kasi po, the ICC is the court of last resort. Pero, that even presupposes na bahagi pa tayo o member state pa tayo sa Rome Statute, which institutionalized the ICC. Hindi na tayo membro So, bakit tayo Yun lang. nagpapadala doon ng mga kaaway Tama. natin? Yes, correct. Diba? Tama. O tapos, ang sinasabi nila, baka daw kasi pag dito litisin, ay hindi raw magiging patas ang korte. Ganun. Sino ba ang ombudsman ngayon? Ombudsbuang ang nag-isip ng ganyan, mga kababayan. Ombudsbuang. Kanila ang korte, kanila ang lahat, kanila ang pera, kanila ang kongreso. Ano po yung kinakatakutan nila na hindi magiging patas? So ang sa akin po, pag bumalik lang po tayo, pagdating lang kay Bato de la Rosa, kung sakaling ipadala po si Bato sa ICC, malaking kawalan po yan ng ating kasarinlan, hindi lang po sa Duterte allies, kundi sa buong Iyon kay Tatay Digong din. Likewise kay Tatay Digong, mga kababayan. Pilipinas. At ang mangyayari dyan, magiging tuta na tayo ng mga puti Si BBM lang. pagdating sa hustisya. Correct. Ang babangag lang ang duta. So, with that, Attorney Jimmy, any messages for our people or kahit sa ating pamahalaan sa ngayon tungkol po dito sa pakay na ito o issue na ito? Sa mga yung mga tunay pong Pilipino na hindi na po tumitingin sa politika lamang, kundi yung mismong seguridad na ng ating kinabukasan ng iniisip, no? Huwag po kayong magpauto. Kahit po sa ibang abogado dyan na kung ano-ano yung sinasabi na parang sinapalsis, mga kababayan, mga abogado. Revolutionary justice daw yan, para lang daw. Hindi po ganun. You cannot correct a wrong with a wrong. Correct. Kung sakali po nagkamali ang ating dating Pangulo at ang ating ngayong Senador na si Bato, at kung sino pa man ang idadawit nila dyan, ipaglaban nyo lang po na dito litisin ang Pinoy. So anong gagawin natin kay Bangag? Po tayong lulud Anong gagawin natin kay Bangag? Pinatapon niya sa ICC sa Banyaga, dahil pag yan po nasimulan, sinasabi ko po sa inyo, that is the road to hell. Mamaya yan lahat. Ayan, ito, road to hell na ito ni Bangag, mga kababayan. Road to hell ni Bangag. Ginawa na niya Tayo, tuta na lamang ng mga puti na nagsusumbong sa ating mga European neighbors para lamang makakamit ng hustisya na kaya namang ibigay ng sarili nating korte. Yan, very well said, Attorney Galing. Jimmy. At alam mo, Jubes, yan ang I like dapat it. inilalagay sa Senado. Oo, may yung dignidad. mga ganyan, may dignidad, impartial, fair, at may legal knowledge. At hindi yung nagbe-break ng law. Saka hindi kung sino-sinong bendalo. Bendalo. Saludo ako sa'yo, Siguro naman Boss sa Jimmy. 2028, dapat mag-level up ng mga Pilipino pagdating sa Senado. Nakita nyo ang halaga ng pagiging, at least, yung level-headed at minknowledge ng law nung debates dun sa impeachment, di ba? Naniniwala ako, Atty., galing mong pumili Alin, ng taong kakausapin ngayon. ay siyempre naman. At maraming salamat po. Maraming salamat. Wag sanang magbendalo. Eto, okay. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.